Alam mo ba na sa ilang mga bansa sa mundo ay nahihirapan ang mga babae sa paghahanap ng makakasama dahil sa kakulangan ng mga lalaki, at ang mga kababaihan sa mga bansang ito ay pinipili pa ang kanilang mga mapapangasawa mula sa ibang mga bansa? Nakakagulat na malaman na sa ilang mga bansa ay 45% ng populasyon ng mga babae na nasa hustong gulang ay walang asawa. Narito ang mga bansa na maraming single na mga babae. Armenia. Ang Armenia ay isang bansa na matatagpuan sa rehiyon ng Timog Caucasus, hilagang kanluran ng rehiyon ng Silangang Anatolia. Ito ay may hangganan sa heograpiya ng Turkey, Georgia, Azerbaijan at Iran. Ang opisyal na wika nila ay Armenian ngunit maraming mga lokal ang nagsasalita ng Russian at iba pang mga wika. Ang relihiyon ng Armenia ay Christian Orthodox na isang mahalagang papel sa buhay at kultura ng Armenia. Ang Armenia ay isa sa mga bansa kung saan nahihirapan ang mga babae sa paghahanap ng makakasama dahil sa kakulangan ng mga lalaki. Sa bansang ito ay mas lalong naging mas maliit ang posibilidad para sa mga kababaihan na makahanap ng isang lalaki dahil sa pag-alis ng mga lalaki sa kanilang bansa upang maghanap ng trabaho. Kung nais mong pumunta sa Armenia upang maghanap ng isang relasyon ay kailangan matuto kang mag-English, at dahil sa relihiyon din nila ay dapat mong ingatan, maunawaan at igalang ang kultura at tradisyon ng Armenia. Estonia. Ang Estonia ay isang bansang matatagpuan sa silangang baybayin ng Baltic Sea sa hilagang Europa. Ang Estonia ay kilala sa pagkakaiba-iba ng kultura nito, sa makasaysayang kayamanan at natural na kagandahan at isa ring napakaunlad na bansa na may malakas na ekonomiya, at isa sa pinakamabilis na rate ng paglago ng ekonomiya sa Europa. Ang kabuoang populasyon sa Estonia ay 1.319 million, at ang populasyon ng babae sa Estonia ay 53.3% at ang populasyon ng lalaki ay 46.7% na lumilikha ng hindi balanseng kasarian. Ang Estonia ay isa sa mga lugar na may magandang tanawin at kultura at kung naghahanap ka ng isang relasyon sa babae ay pwede ka sa Estonia. Portugal. Ang Portugal ay isang bansa na matatagpuan sa kanlurang dulo ng Iberian Peninsula sa southwestern Europe, kilala sa mapagtimpi nitong klima. Ang Portugal ay patuloy na nakakaakit ng atensyon dahil sa mayaman nitong makasaysayan na heritage at mga magagandang beaches. Ang Portugal ay nahaharap din sa gender imbalance na may 51.5% nitong kababaihan sa 10.41 milyon nitong population noong 2022 at nasa 48.5 nito ay mga lalaki. Maraming kababaihan sa Portugal na naghahanap ng kapareha upang maiwasan ang pagiging matandang dalaga. Norway. Ang Norway ay matatagpuan sa hilagang Europa at kilala sa likas na kagandahan nito, kasaganaan sa pamumuhay at pangkalahatang kalidad ng buhay. Ang Norway ay may populasyon na 5.514 milyon at ang karamihan sa mga ito ay mga kababaihan, sa isang lalaki ay umaabot sa 70,000 na babae ang katumbas nito, dahil ito sa life expectancy ng mga kababaihan na umaabot ng 84.1 years habang ang life expectancy ng lalaki ay umaabot lamang sa 79.9 years, kaya isa ang Norway sa hindi balanseng populasyon ng kababaihan sa mga lalaki at dumadami ang mga single na babae. Iceland. Ang Iceland ay isang islang bansa sa North Atlantic sa kanluran ng Scandinavian Peninsula. Sikat ito sa natural nitong ligaw na kagandahan ng kalikasan at kakaibang landscapes. Ang Iceland ay isa sa mga bansang mayroong gender inequality. Ang kabuoang populasyon ng Iceland ay mahigit 382,000 kung saan 50.23% nito ay babae at 49.77% ay lalaki. Bagamat ang Iceland ay isang maunlad na bansa na may mataas na kalidad ng pamumuhay. Ang klima ng Iceland ay medyo pabago-bago kung saan ang taglamig ay maaaring malamig at manyeb sa mahabang panahon habang ang tag-araw ay maaaring maging mainit at malamig. Kaya kung pupunta ka ng Iceland para maghanap ng karelasyon ay kailangan mong labanan muna ang klima para umangkop ka dito. Belarus. Ang Belarus ay isang bansa na matatagpuan sa silangang Europa. Ito ay hangganan ng Russia, Ukraine, Poland, Lithuania at Latvia. Ang Belarus ay isang bansa na may natural na beauty, may malawak na kapatagan, kagubatan at lawa. Ang kabuoang populasyon sa Belarus ay mahigit 9.2 milyon at mas maraming babae kaysa sa mga lalaki sa Belarus. Ang pamilya ay napakahalaga sa kultura ng Belarian at ang mga ugnayan ng pamilya sa pangkalahatan ay may malaking kahalagahan sa mga babaeng Belarian. May posibilidad nilang pahalagahan ang mga miyembro ng pamilya at mga relasyon sa loob ng tahanan.
Ang mga babaeng Belarusian ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga kahangahangang antas sa edukasyon, na madalas na naglalaan ng kanilang mga sarili sa pag-aaral at mga career sa mga larangan tulad ng teknolohiya, agham, kalusugan at edukasyon. Sila ay madalas na may elegant style at mga maganda kung manamit at maaari rin silang magpakita ng interes at pagiging sensitibo. Finland. Ang Finland ay isang bansa sa Hilagang Europa. Ito ay geographical na matatagpuan sa silangan ng Baltic Sea at ang mga katabing bansa nito ay kinabibilangan ng Sweden, Norway at Russia. Ang Finland ay kilala sa likas na kagandahan nito na binuo ng mga sistemang panlipunan at teknolohikal na pagbabago. Ang kabuoang populasyon ng Finland ay mahigit 5.5 milyon, kung saan nasa 49.1% ng populasyon na ito ay lalaki at 50.9% ay babae na nagpapakita na ang mga kababaihan ay labis na kinakatawan sa bansang ito. Kung pupunta ka sa Finland, hindi imposibleng makakilala ka ng 45 years old na babae na hindi kailanman naging romantiko sa relasyon. Ang mga babaeng Finnish ay mayroon ding pribilehiyo na magkaroon ng pinakamataas na life expectancy na aabot sa average na 84 years. El Salvador. Ang El Salvador ay isang bansa sa Central America na nasa pagitan ng Honduras at Guatemala at napapaligiran ng karagatang Pasipiko. Ang El Salvador ay may kakaibang geographical na may iba't ibang klima at likas na katangian mula sa mainit at mahalumigmig na baybayin sa mga bulubunduking rehiyon. Ang opisyal na wika sa El Salvador ay Espanyol. Ang El Salvador ay isa sa mga bansa na may hindi balanse sa populasyon na babae at lalaki. Mayroong mahigit 6.3 milyon na populasyon ng El Salvador at mayroong humigit kumulang 48 na lalaki sa bawat 52 kababaihan na nagresulta sa mas mataas na bilang ng mga babae para sa mga kalalakihan. Ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian na ito ay nagpapataas ng pagkahumaling ng kababaihan sa mga lalaki sa ibang bansa. Denmark. Ang Denmark ay isang bansa sa Hilagang Europa na matatagpuan sa timog ng Scandinavian Peninsula. Bagamat ang Denmark ay isang maliit na bansa, ngunit mayroon itong mayamang kasaysayan, isang masiglang kultura at isang malakas na sistema ng kapakanang panlipunan. Ang Denmark ay isa sa pinakamataas na proporsyon ng mga babaeng walang asawa sa mundo, na may 52% ng mga babaeng Danish na walang asawa sa kabuuang populasyon ng Denmark na mahigit 5.9 milyon, kung saan 50.2% ay kababaihan at 49.7% ay mga lalaki. Ang Denmark ay may nakakagulat na mataas na antas ng partisipasyon ng mga babaeng manggagawa na higit sa 80% na maaaring mahikayat ang mga kababaihan na tumuon sa kanilang mga career, kaysa sa pag-aasawa at pagbuo ng pamilya, dahil ang mga pagkakataong pang-edukasyon at career ay kadalasang naa-access at nakapagpapatibay para sa mga kababaihan sa mga bansa tulad ng Denmark. Russia. Ang Russia ay isa sa pinakamalaking bansa sa mundo sa total land area, kung saan saklaw nito ang mga kontinente ng Europa at Asia na kumalat sa isang malawak na lugar na geographical. Naaakit ng Russia ang pansin sa kasaysayan nito, pagkakaiba-iba ng kultura at likas na kagandahan. Ito ay isa sa mga bansa kung saan ang populasyon ng babae ay mas malaki kaysa sa populasyon ng lalaki, na may 84 milyon na kababaihan kumpara sa humigit kumulang 73 milyon na lalaki. Ang mga kababaihang Russian sa pangkalahatan ay malakas na determinado at independent na mga individual sa kasaysayan at kultura. Ang mga kababaihang Russian ay madalas na nakayanan ang mahihirap na kalagayan sa buhay na naging dahilan upang sila ay maging matatag na individual. Sila ay interesado sa mga usong fashion at kagandahan at kadalasang nag-aalaga sa kanilang sarili. Ang mga kababaihang Russian ay kadalasang magiliw at may mabuting pakikitungo na isang mahalagang bahagi ng kulturang Russian. Ang mga bisita sa kanila ay karaniwang tumatanggap ng mainit na pagtanggap, kaya ang mga kababaihang Russian ay interesado sa mundo sa bawat paksa.